sa umagang ito na ipinagkaloob sa amin dahil kay buti ninyo sa nagdaang araw na kasama namin kayo. Hindi nyo kami iniwan at hindi nyo kami pinabayaan. At hindi mo rin kami binigyan, Panginoon, ng pagsubok na hindi namin makakaya. Dahil katuwang namin kayo, Panginoon, sa mga pagsubok at problema na dumadating sa amin. Nandoon lagi kayo para sa amin. Kaya walang dahilan para hindi namin kayo sambahin, pasalamatan, at i-glorify ngayong umaga. Because of your goodness, your love, at because of your holiness. Amen. Ngayong umaga, Panginoon, batid nyo rin naman ang puso ng bautis sa amin. Wala kaming pwedeng ilihim sa inyo. Pwede namin itong itago sa tao, pero Panginoon, sa inyo hindi pwede. Patawad, Panginoon, sa namang pagkukulang namin, nang sa gayon ay saganang makakilos ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Ma-focus lang ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa paikinig ng mensaheng galing sa inyo, dahil ang inyong lingkod ay gagamitin mo lamang bilang mouthpiece ngayong umaga. Yes, sir. Ang inyong kapangyarihan, makita, ang inyong kabanalan, at ang inyong biyaya. Pangunahan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Muli, enlighten mo kami, Panginoon, patungkol sa giving. Salamat ng marami, Ama. Ito'y panalangin namin sa inyo sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Okay, makakaupo na po tayong lahat. Month of December, for the whole month of December, we will discuss. It's about giving. Sabi ng Bible, it is more blessed to give than to receive. Bakit kaya mas mapalad ang nagbibigay kesa sa tumatanggap? Ano kaya ang dahilan? At ano rin ang dahilan ng Panginoon kung bakit yung mga anak niya, tayo bilang mga Kristiyano, ay tinuturuan niya rin magbigay at inuutusan niya rin tayo na magbigay. Ano ang dahilan? Here's our question. Why we should give? Bakit ba kailangan kong magbigay? Again, this morning, magkaroon tayo ng tinatawag na biblical understanding about giving. Pagkakaalam mula sa Biblia ng patungkol sa pagbibigay. Yun ang ating pag-aaralan. Hindi yung sinabi ko sa inyo kanina na kapag Disyembre, doon lang nagkakaroon ng spirit of giving. At kuminsan nga, hindi nga talaga totoo eh. Doon pa nga kuminsan nagkakaroon ng espiritu na kung saan kanya-kanyang tago sa mga inaanak. Kanya-kanyang dahilan. O kaya naman, kapag taga Maynila, hindi mo na uuwi ng probinsya. Dahil lahat ng inaanak nandoon sa probinsya. Ano po? Kaya kuminsan, yung sinasabi ng mundo na kapag December may spirit of giving, hindi rin 100% eh. I'm not saying na yung iba hindi giver pag December. Ano po? Pero hindi totally 100% na meron talagang spirit of giving. Ngayong umaga di-discuss nga po natin yung biblical understanding about giving. Okay, handa na po ba ang about this atin? Amen. Why we should give? Bakit ba ako magiging giver? Bakit ba ako magbibigay? Ano ang mga biblical reasons kung bakit ako magbibigay? Kung handa na, tapikin mo muna yung katabi mo na ano ba? Handa ka na ba magbigay? O, alam nyo, kuminsan, kapag pinag-usapan ng giving, nako, ang mga mananampalataya ko minsan, tinatamad ng makinig. Pero ang isang bagay na nakita ko sa inyo, mukhang masaya kayo Because we experience when we give. Na-experience natin kung anong pakiramdam kapag tayo nagbibigay. Pero bukod doon, iisa-isahin pa natin ano ang dahilan kung bakit tayo magbibigay. Kung handa na, here's number 1. It is an eternal investment. Bakit kayo nag-iimpok sa bangko?
Bakit kayo nag-i-invest? For future reason. Yan ang dahilan. Future reason. Bakit naman tayo magbibigay at tinuturuan ng Panginoong Diyos na magbigay? Ano naman ang rason ng Panginoon? Okay. Eternal investment. Pero bago yan, meron muna akong tatanong sa inyo. Sino po sa inyo mga kapatid ang gusto ng pagpapala? Amen. Pastor, ako mamay, pagtaas ko, talagang pagpapalain tayo ng Diyos. May baba na po. Sino po ang nagbibigay ng pagpapala? Diyos. Maliwanag po yun. Kung kaya ng Diyos magbigay ng pagpapala, kaya rin ba ng Diyos nang magbigay na kayo po ay pagyamanin? Amen. Amen. Kaya po. Dahil lahat ng pag-aari sa mundong ito ay pag-aari ng Diyos. Amen. Pero bago tayo yumaman, gusto natin yan Brother Lester. Amen. Bago tayo lahat magsipagyaman, pakinggan muna natin kung ano ang sinabi ng Bible bago tayo yumaman. Amen. Tanda na po ba? Amen. Tanungin mo muna ng katabi ko kung hindi gustong yumaman Gusto mong yumaman? Hindi po ito prosperity gospel Hindi po ito Kasi reality yun Kaya ng Diyos magbigay ng kayamanan Tingnan niyo po si Solomon. Sabi ng Diyos, Solomon, umiling ka. Ano hiniling ni Solomon? Wisdom. Hindi lang wisdom ibinigay ng Diyos, pinagyaman pa si Solomon. Pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundo at pinakamayamang tao na nabuhay sa mundo nung panahon niya. Meaning to say, ang Diyos ni Solomon at Diyos natin, isa lang yan Amen. Kaya talagang magbigay ng kayamanan ng Diyos sa anak niya. Right. Kaya po. Pero bago yon, meron munang warning. Okay, kung handa na kayong yumaman, handa rin po tayong tanggapin yung warning ng Diyos. Para lang sa gayon mga kapatid, bakit nagbibigay ang Diyos ng warning sa gustong yumaman na Kristiyano? Nang sa gayon, mas lalo niyang ma-enjoy yung kayamanan na pwedeng ibigay sa kanya ng Diyos. Kaya ang Diyos ganito hindi ka lang bibigyan ng Diyos ng kayamanan, kung hindi tuturuan ka pa ng Diyos how to handle prosperity. Ganyan ang Diyos para hindi ka mapariwara. In fact mga kapatid, may mga taong yumayaman dahil hindi nila alam i-handle yung kayamanan, napapariwara sila. Yumayabang, etc. Yung mga dating sikat na buksingero, ngayon ang bahay hindi tapos, etc. Wala na yung kayamanan, napariwara. Hindi lang yon. Yung tingin niya ngayon sa kalaban sa boxing, dalawa. Di ba, madalas sa mga boxer, naduduling. Di ba? Bago yumaman, tingnan muna natin yung sinabi ng Diyos, how to handle prosperity. Here's the Bible tells us. Warning po ito. Church them that are what? Rich. Sino ang kinukonfront ng Bible? Yung payaman pa lang ba o yung mayaman na? Yung mayaman na. Di ba? Ngayon, kayong payaman, maintindihan nyo ito. Bago kayo lumaman. Di ba? Church them that are rich in this world. Merong sinanto? Wala po. Lahat po ng mayayaman dito sa mundo. Ano po ang sabi ng Bible? That they be not high-minded. First, natagubili ng Diyos bago po tayo yumaman. Kung pagyayamanin nga tayo ng Diyos, huwag po tayong maging mayabang, matapobre, ma-pride, na dati nakakausap mo pang ganyan, natatapik mo ngayon pag tinapik mo, tinatapik. Papa-x-ray ka agad. Gagano agad. Papa-x-ray. Papa-x-ray ka agad. Magpapa-CT scan ka agad. Huwag mayabang. Ito pa, warning ng Diyos. Mas matindi. Lord trust in certain riches. Mayaman na ang tawag ng Diyos. Certain riches. Konti lang. Mga kapatid,
Sino ang inadresan ng Bible? Kayong lahat ng mayayaman na nakatira saan? Sa mundo. Ngayon mga kapatid, dito pa lang sa Pilipinas, meron ba kayong kilalang mayaman dito sa Pilipinas? Sino ang pinakamayaman na kilala nyo dito sa Pilipinas? Henry C. Si Henry C. Alam nyo ang tawag ng Bible sa kayamanan ni Henry C? Certain riches. Konti lang yun. At kung konti lang yan sa harapan ng Diyos, meron ba tayong dahilan para magyabang? Wala. Kaya nga may mga sinasabi tayo eh. Nakatungtong lang sa kalabaw, kala mo ano lang. Ano po? Nakatungtong lang sa kalabaw. Ano ba? Kumbaga mga kapatid, yung riches pala na ibinibigay ng Diyos, katiting lang talaga. Bakit po? Dahil ang kabuuan ng kayamanan, sino may pag-aari? Sino talaga mayaman? Ang Diyos! The more na pinagpapala tayo ng Panginoong Diyos, the more na dapat tayo nag-humble. Kahit konti lang yan. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, pag yumaman ka, konti lang yun. Yes, Paolo. Ano, yan po sabi ng Bible eh. Di ba? Isang araw, pag nagparataas si Paulo dito ng Everest, konti lang yun. Kaya huwag kayong maiigit din pag may pinagyayaman sa ating mga kapatiran. Amen? Hindi kapag may umaasentasyon na dito, yung pastillas nakakarating na sa Amerika, konti lang yun! Di ba? Tama po, tama po. Walang inggitan dapat! Preach on. Hindi yung pag may nag-park na dyan, na 8 wheels, ikaw ay talaga namang ingit na ingit, hindi ka makatingin. Ayaw mo kaisyoso, iniiba mo agad usapan. Hindi mo ganun. Huwag kang maingit. Dahil ang tingin ng Diyos yan, konti lang yan. Amen. Tapos meron dumalo rito, yung sapatos talagang kumikinta, may ilaw, may LED. Lahat na makakita silaw. Ano yung pambulag? Yung mga sapatos na yun. Huwag kayo maingit doon mga kapatid. Nakapagpatayo ang kapatiran ng magandang bahay, mansyon. Bawat kwarto, pati siya naka-aircon. Naka-split type lahat. Pag ninalo niyo yung kapatiran na yan, anong nasa isip niyo? Konti lang ito. Di ba? Yan ang tamang thinking. Kasi yun ang thinking ng ano? Ng Diyos. Nakakita na ba kayo ng necktie? Kapag suot ng iba-iba kulay? Ano tawag doon? Konti lang yun. Una, wala kang dapat ikaigit. Kung ikaw naman meron nun, wala kang dapat Amen! Tama po, tama po. Lalo na, magkakasama tayo dito sa church. Kung minsan magkakasabay lang naman tayo napunta sa church, pero iba yung yaman ng kasabay mo kaysa sa'yo. Ikaw, dago ka ng dago sa dibdib mo. Anak, hindi ko nagawa na pag-iligtas niyo. O gano'n. Dahil yun ay konti lang. When we say certain, di ba konti lang? Certain riches. Gusto niyo pa bang yumaman? Yes. Alam niyo ng prinsipo pag yumaman? Yes. At sabi pa ng Bible, huwag kayong nagtitiwala dyan. Huwag niyong pinagtitiwalaan yan. Pwede isang araw wala sa inyo yan. Huwag niyong pinagtitiwalaan yan. Huwag kayong magpaka-komportable dyan. Huwag kayong makomport dahil marami kayong pera sa bangko. Huwag kayong magtiwala. Kahit siguro magkaroon ako ng sakit, withdraw lang dito, withdraw doon, kayang bayaran, kahit sinong doktor. Kagabi may napanood ako sa TV. Yung anak niya, nagka-cancer, dalawa, napanood ko ba yung kahapon? Mahirap magtiwala sa pera. At hindi pinagtitiwalaan dapat ang
pera. Amen? Amen. Kaya may say, huwag kayong magtiwala sa pera. Saan dapat tayo nagtitiwala? Sa Diyos. But in the living God. Living po ba ang pera? Halimbawa ito, pera. Living po ba ito? Hindi. Kaya kayo pagtanggol nito? Kaya kang pagpalain ito? Hindi. Only the living God. Kaya kang i-comfort nito? Maraming ang may pera, pag nagka-problema, hindi sila kaya i-comfort ng pera. Kasi hindi ito living. Pwedeng mapunit ito, pwedeng mawala, pwedeng masunog. Di ba? Living. At na-expire dito, pag hindi mo na ipalit, sayang. Pero our God is a living God. Amen. Trust our living God. Not your money, your account. Amen? Will give us richly all things to enjoy. Yan ang maganda eh. Pag pinagpala ka ng Diyos, again, tuturuan ka pa ng Diyos kung paano mo ma-enjoy yung pera na nasa iyo. Another verse. That they do good. Bakit? What? Ano ang reason kung bakit pagyayamanin tayo ng Diyos? Para tayo makagawa ng mabuti. At ano pa? That they be diligent in good works. Kanina, makagawa lang ng mabuti. Pero ngayon, mayamang paggawa ng mga mabuti. Ready to distribute. Handa kang magbigay. At hindi lang ready, pero pang willing. They do good. Tatanungin ko po kayo,